May pating! May pating! Mga kanayon, tingnan ninyo ito. Maayos pa ang mga isda ko kahapon, pero nung tumunog ang sirang sonar ni Luyuan, wala na silang lahat ngayon. Kapag hindi nagpaliwanag si Luyuan ngayong araw, gigibain ko ang sirang makina mo. Huwag mong gigibain yan. Kapag giniba ang sonar at pumasok ang mga kawan ng pating mula sa laot, wala kayong maisasagawang kahit isang isda. Isa pa, hindi makahinga ang mga isda kaya nawala. Walang kinalaman ng sonar dito. Nagmamagaling ka bang eksperto? Inggit ka lang sa kinikita namin? Darating na si Boss Wang para bilhin ang mga ito. Kapag hindi ito tinanggal at nagkaproblema ang mga isda ninyo, wala na kayong magagawa. Isang taon kaming nagpakahirap, hindi pwedeng mapahamak ang mga isdang ito. Luyuan, mas mabuti pang baklasin mo na lang ang sonar mo. Kuya, nag-alarm uli ang buoy number 3 sa laot. Ang mga pulang tuldok na iyan ang sinasabi mong mga pating. Dito sa dagat natin, ilang taon na kaming hindi nakakakita ng pating. Tama, baklasin na ang sonar na yan. Dahil mapilit kayong baklasin yan, pirmahan niyo muna ito. Kasunduan sa pagpaparaya? Luyuan, ano na naman ang binabalak mo? Ito ay kasunduan sa pagpaparaya. Sa oras na ma-off ang sonar, kung may pumasok ang pating sa palaisdaan, at maging sanhi ng pagkasira ng mga lambat, pagkawala ng mga isda, at iba pang masamang bunga, ay pananagutan lahat ng taong pipirma, at walang kinalaman sa akin o kay Luyuan. Kung may pating nga talaga, anong gagawin natin? O baka naman, pag-isipan muna natin ito. Huwag kayong maniniwala sa kalokohan niya. Tinatakot niya lang tayo. Anong klaseng pating ba yan? Ako ang unang pipirma. Darating na ang mga buyer. Bukas para tingnan ang mga isda. Kung hindi kayo pipirma at magkaroon ng problema, wala kayong magagawa kundi ang magsisi. Mga kaibigan, huwag kayong matakot sa piraso ng papel na yan. Tandaan nyo na mas malakas tayo kapag nagkakaisa, huwag nyo siyang intindihin. Pirma na. Pirma, inaantay ko lang maibenta ang mga isda para sa kasal ng anak ko. Kuya, bilis, tingnan mo. Isang kawan ng pating. Tumigil sila, malapit sa pangalawang bota. Ano ang hinihintay nila? Hinihintay nilang patayin natin ang sonar. Tingnan mo ng mabuti. Lahat ng 30 kabahayan sa baryo, kumpleto silang lahat. Huwag mo kaming takutin sa mga pating. Ngayon, bilisan nyo at baklasin na ang walang kwentang makina na yan. Huling babala ko na ito sa inyo. Kapag pinatay ang sonar, mawawala ang depensa ng dagat. Baklasin mo na yung basura mo. Alice, Layas, umalis ka na. bantayan nyo siya habang nagbabaklas. Huwag kang magbagal. Lumayas ka na rito. Sana ay hindi kayo magsisi. Siraing lahat yan. Sa wakas, tahimik na rin. Pa, bumalik na tayo at maghanda. Darating na bukas ang mga mamimili. Bilisan mo, tumawag ka kay Old Zhao. Sabihin mo sa kanya na lahat ng nasa bodega, lahat ng mabibigat na lambat na bakal at pako ay dalhin dito agad. Gusto nilang mapahamak? Pero kailangan nating makaligtas. Hoy, halikayo at tingnan nyo. Ang ating dakilang eksperto na si Lu, mukhang marami talaga siyang perang hindi alam kung saan gagastusin at gumagawa pa siya ng sarili niyang bakal na kabaong. Anong mapapala mo sa mga basurang iyan? Tama, napakatahimik naman ng dagat na ito. Saan naman manggagaling ang mga pating? Wala na ang depensa sa labas ng dagat. Kung ayaw niyong mawala ang lahat ng ari-arian nyo, mabuting simulan niyo na ang pagkuha sa mga huli. Kalokohan. Kung kukunin namin ngayon, mas mababa ang kikitain namin sa bawat kilo. Niloloko mo lang kaming mangisda ng maaga para ikaw lang ang kumita ng malaki. Huwag niyo nang pansinin ang baliw na ito. Maayos naman ang lahat ng mga lambat natin. Bukas ng umaga ay darating na ang mga mamimili. Maghanda na kayong yumaman. Hahaha.
Kuya, may masamang balita. Tumutunog na ang alarm sa pangalawang bulyas. Kuya Kiang, dito sa loob ng lambat, bakit ang daming isdang wala na ang buhay? Ang baho na. Huwag ka nang madaldal. Bilisan mo at piliin lahat ng mga isdang iyan para itapon. Huwag mong hayaang makita ng mga buyer na darating bukas. Kuya Kiang, hindi ba sabi ni Luyuan may mga pating daw sa labas ng dagat? Ano kaya kung hilahin natin pabalik sa Pampang para ilibing? Kalokohan. Gagastos pa tayo para sa sasakyan kung ibabalik iyan. Itapon nyo na lang sa labas ng lambat. Kuya, tumunog ang alarm ng water monitor natin. Ang blood index sa malapit na bahagi ng dagat ay biglang tumaas. Bilis, kailangan magmadali ng lahat. I-welding na ang huling bahagi ng bakal na lambat. Kuya, patuloy pang tumataas ang index. Palapit na rin ang mga pating dito sa atin. Napakanganga talaga ni San Chiang. Tinapon niya ang mga patay na isda rito sa Pampang. Para na siyang naglagay ng pain para sa mga pating. Atensyon sa buong nayon. Nagpadala ng babala ang Luyuan na pasok na ang depensa sa dagat. Papalapit na ang mga pating. Simulan na agad ang pag-aani. Wala nang pakialam, kunin na natin lahat ng makukuha natin. Hinto, walang sinumang aalis. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Inggit lang ang Luyuan dahil mabebenta natin ang mga ito sa mataas na halaga bukas, kaya nananakot sila gamit ang peking balita. Pero, Qiangzi, paano kung may pating nga talaga? Masasayang ang pinaghirapan natin ng halos kalahating taon. Anong paano? Kung kukunin na natin ngayon, hindi na sariwa ang mga ito sa inspeksyon ng Boss Wang bukas. Mababawasan ang kikitain natin sa bawat kilo. Babayaran mo ba ang mawawalang pera? Wala na tayong oras. Kung mag-aani kayo ngayon, ang mga barko kung may cold storage ay maaari ninyong hiramim ng libre para sa transportasyon. Libre? Sino man ang mangahas na mag-ani ngayon ay sisira sa pinagkasunduang presyo ng buong nayon. Kapag hindi tinanggap ng Boss Wang ang mga isda natin, sisiguraduhin kong hindi na makakapamuhay ng payapa ang pamilya nyo rito. Ha 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 ha, tara sa tapat ng mga kulungan sa dagat, bantayan natin ang ating kayamanan. Bukas ng umaga, lahat tayo ay magiging milyonaryo na. Qiangzi, napakaganda ng klase ng mga isdang ito. Pagdating ni Boss Wang bukas, yayaman na tayo. Tignan mo, maayos naman ang mga isda, di ba? Naiinggit lang si Luyuan sa kinikita natin. Anong bang binabalak nitong si Luyuan? Wala namang pating dito. Babayaran ba niya tayo kung lumiit ang benta? Pinaaani pa niya tayo ng maaga. Hump, buti na lang at hindi tayo nakinig sa kanya. Kung hindi, ang ilang daang libong dolyar natin ay mawawalan ng saysay. Oh, Luyuan! Tapos na ba yung bakal mong kulungan? Napigilan na ba niya ng pating? Pagkatapos ng gabing ito, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Pitwi, napakayabang talaga. Matulog kayo ng mahimbing ngayong gabi at bukas maghanda na tayo magbilang ng pera. Sino? Sino ang yan? Ito lang ba? Akala ko naman kung may pating talaga. Alam ko namang si Luyuan ay nananakot lang. Nasaan na ang sinasabing pating? Qiangzi, ano bang nakababaliw na ginagawa mo sa gitna ng gabi? Pa, dolphin. May dolphin na dumating kanina. Akala ko pa naman pating iyon. Nasaan? May nasira bang kulungan ng isda? Walang nasira. Ilang maliliit na dolphin lang naman iyon. Hinataw ko lang sila ng 2 beses at mabilis silang natakot at tumakbo. Sabi pa ng walang silbing si Luyuan, kapag pinatay ang sonar, buong baryo ang malalagot. Bukas na bukas, ipapakita ko sa lahat ng taga-baryo itong malaking pating na sinasabi niya. Mga kanayon, tingnan nyo ng mabuti. Ito ba ang sinasabi ni Luyuan? Na malaking pating? Kagabi ng hating gabi, akala ko ay may pating talaga na dumating. Pero ang totoo, ilang maliliit na lumba-lumba lang pala iyon. Ay, ilang lumba-lumba lang pala iyon. Oo nga, masyadong mayabang itong si Luyuan. Sinabi ko na sa inyo dati, wala namang mga pating dito sa dagat natin. Ang batang iyan na si Luyuan, ayaw niya lang tayong makitang yumaman. Ang itinaboy mo kagabi ay mga lumba-lumba lang na hinahabol ng mga pating. Nasa likuran lang nila ang mga totoong pating. Base sa impormasyon mula sa unang buoy, papalapit na rito ang mga pating. Huwag mo kaming lokohin gamit ang mga basurang iyan. Luyuan, kinalas na ang bulok mong makina.
Sino pa ba ang gusto mong takutin sa palabas na iyan? Andito na si Boss Wang. Kapag pinirmahan na ni Boss Wang ang kontrata, siguradong yayaman na ako. Naku, President Wang, mabuti po at dumating na kayo. Tingnan niyo po ang mga salmon ko, bawat isa ay mataba at sariwa. President Wang, huwag po kayong mag-alala, napakaayos po ng kondisyon ng mga isda ko. Maganda nga, talagang dekalidad ang mga ito. Sun Chiang, huling paalala ko na ito sa iyo. Hindi kakayanin ng mga ordinaryong lambat ang grupo ng mga pating. Mga pating? May mga pating ba rito? Lu Yuan, huwag kang magsinungaling. Ayaw mo lang talagang makita na yumayaman ako. President Wang, huwag po kayong makinig sa mga imahinasyon niya. Isa lang siyang hibang, matibay ang mga lambat ko, at sigurado akong walang magiging problema. Tama po, President Wang. Tahimik ang bahaging ito ng dagat. Saan naman manggagaling ang mga pating? Sige, kukunin ko na ang lahat ng mga isdang ito. Pero dapat tayong pumirma ng kontrata. At bukas ng umaga ang delivery. Kapag hindi na ibigay ang tamang bilang, At kung hindi nyo maihahatid sa tamang oras, kailangan ninyong magbayad ng 10 beses na halaga ng multa. 10 beses. Chiangzi, 10 beses ang bayad sa danyos. Kung sakaling may mangyaring masama. Tay, talagang nagiging matatakutin ka na sa iyong pagtanda? Anong masamang mangyayari? Ha 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 ha. Nakikita mo ba yan, ekspertong Lu? $1,000,000. Bukas ng umaga, milyonaryo na ako. Ha 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 ha. Diyan ka na lang sa bulok na kulungan na, yan, makasama mo ang iyong mga pating habang buhay. Ngayong gabi, huwag kang matulog ng mahimbing. Pwe, matutulog ako rito sa mismong platform ngayong gabi. Kuya. Sila? Nandito na sila. Parating na ang totoong pangkat ng mga pating. Kuya, hindi lang ito kakaunti. Isang malaking pangkat ang mga iyan. Nakaamoy sila ng lansa kaya narito sila. Ang target nila ay ang breeding area. Kuya, kakayanin kaya ng mga bakal na lambat? Kakayanin niyan. Hindi biro ang pagkakabit ko ng double layer na bakal na lambat. Kung hindi nila ito makakagat ng sapat, iba naman ang pupuntahan nila. Kuya, nag-iba sila ng direksyon. Naku po, papunta sila sa mga ordinaryong kulungan ng isda ng mga taga-nayon. Walang bakal na lambat doon. Hindi sila mahaharangan doon. Pagkabilenta ng mga isda bukas, ako na ang magiging milyonaryo. Ang dukhang si Lu Yuan, anong laban niya sa akin? Ano bang klaseng panahong ito? Sana hindi mahirapang pumasok ang bangka ng mamimili bukas. Wisit, sa lakas ng hangin at alon, nasisira na ang mga kulungan ng isda. Teka, hindi lang ito dahil sa alon, iba ang ingay na ito. Ang mga isda ko. Chiangzi, lumabas ka bilis. May nangyaring masama. Anong nangyayari? Nasira ba ng malalaking alon ang mga kulungan? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Tapos na ang lahat. Wala na lahat ang mga isda natin. Ang mga isda ko? Ang mga isda ko? Siguradong mayroon pang hindi sira. Ang mga isda ko? Kayong mga hayop kayo? Isukan nyo ang mga isda ko? Chiangzi, anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Lalabanan ko kayong lahat. Bubugbugin ko kayong lahat. Ibalik nyo sa akin ang isda ko. Chiangzi, nababaliw ka na ba? Pating iyon, tiyak na mapapahamak ka lang kapag bumaba ka! $1,000,000. Bitawan mo ako? $1,000,000 iyon. Kapag hindi tayo nakapag-deliver bukas, kailangan nating magbayad ng 10 beses? 10 beses ang halaga?
Jiangzi, iwas. Ano bang klaseng halimaw ito? Bakit ganito kalaki? Takbo, ano pang hinihintay mo dyan? Gusto mo bang mapahamak? Jiangzi, wala na ang lahat ng mga isda natin. Tapos na tayo. Wala na talagang pag-asa. Sana alam ko lang. Kung alam ko lang, hindi na sana natin pinilit si Lu Yuan na alisin ang sonar. Anong silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Ang kontrata, bukas ng umaga, darating na ang mga mamimili para sa mga isda. 10 na beses ang multa. 10 milyong dolyar. Anong ipambabayad ko? Paano ko babayaran iyan? 10 milyong dolyar. Kahit ibenta pa natin ang barko, hindi pa rin natin iyon kayang bayaran. Sana pala ay hindi na ako nakinig sa'yo at hindi na nag-alaga ng salmon. Hindi ko dapat pinilit si Lu Yuan na alisin ang sonar. Ngayon ay ako ang sinisisi mo? Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi noon na nananakot lang si Lu Yuan? At hindi ba ikaw ang unang lumagda dito? Ang mga mamahaling salmon, ubos na ang lahat. Ang isa ay nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Sino bang mag-aakalang marami palang pating? Ang pera ko. 10 milyong dolyar. Kahit ibenta pa nating dalawa ang mga sarili natin, ay hindi natin iyan mababayaran. Umaga na? Tara na at tingnan natin kung ano pa ang natira. Tapos na ang lahat. Ano ang nangyayari rito? Santiang, nasaan na ang mga isda ko? President Wang, makinig po kayo sa paliwanag ko. Kagabi, may nangyari pong kaunting aksidente kagabi. Opo, President Wang. Masyado pong malakas ang mga alon kagabi. Aksidente pong nabutas ang kulungan, kaya nakawala ang ibang mga isda. Alon, sa tingin mo ba ay bulag ako? Kagat ito ng pating. Bilangin ang mga nawala at sundin ang nakalagay sa kontrata. President Wang, ang mga kulungan sa lugar ay sira ng higit sa 70%. Ang natitirang mga isda ay wala pang 5% ng napagkasunduan sa kontrata. Ayon sa ikatlong bahagi ng kontrata, kapag hindi nakapagbigay ang kabilang panig ng tamang dami sa takdang oras, kailangang magbayad ng 10 beses ng kabuuang halaga bilang multa. 10 beses? Ibig sabihin, 10 milyong dolyar iyon. President Wang, maawa po kayo. Ang 10 beses na danyos ay 10 milyong dolyar. Kahit ibenta ko pa ang sarili ko, hindi ko iyon mababayaran. President Wang, tingnan niyo po, ang aming mga kulungan ng isda ay tuluyang sinira ng mga pating. Wala na po kaming natitira, simot na ang aming kabuhayan. Parang awa niyo na. Magmalasakit naman po kayo at bigyan kami ng kaunti pang allowance. Wala akong pakialam kung nilamon kayo ng pating o kahit tamaan pa kayo ng kidlat. Ang sinusunod ko lang ay ang kontrata. Nakasulat ito ng malinaw at may pirma. President Wang, nagmamakaawa po ako sa inyo. Talagang wala na po kaming pera. Ibabayad ko na lang sa inyo ang 2 naming barkong pangisda? Pwede na po ba iyon? Ang 2 sirang barko na iyan ay hindi man lang aabot sa barya-baryang kailangan nyo. Walang pera? Kung walang pera, ang bahay nyo ang magsisilbing pambayad. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kapag wala pang 10 milyong dolyar pagkalipas ng 3 araw, sa korte na tayo magkita.
Saan naman tayo kukuha ng 10 milyong dolyar sa loob ng 3 araw? Bakit ganito? Bakit? Wala man lang siyang pakiramdam. Tara, bumalik tayo sa nayon at hanapin ang lahat. Hindi natin hahayaang matapos ito ng ganito lang. E yung mga basket ko ng hipon, ubos na ang lahat. Nasayang lang ang mahigit 6 na buwan kong paghihirap. Kung alam ko lang, sana nakinig na ako kay Lu Yuan kagabi. Sana nakuha ko na ang mga isda noon pa. Ngayon, wala na ring natira kahit pampuhunan man lang. Si Lu Yuan ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Sun? Alam naman niyang may mga pating. Bakit hindi niya agad sinabi sa atin? Tingnan niyo yung kulungang bakal niya. Gumawa siya ng sariling harang na asero, kaya ang mga pating ay napunta lahat sa mga lambat natin. Sinadya niyang ibahin ang daan ng mga pating. Ginamit niya ang mga isda natin para iligtas ang sarili niya. Mga kanayon, alam ni Lu Yuan kung paano pipigilan ng mga pating. Pero ang sarili lang niya ang pinotektahan niya, hinayaan lang niya tayong mawalan ng lahat, pinabayaan niya tayong maghirap. Oo nga, bakit ang mga isda niya ay ligtas, samantalang ang sa atin ay ubos na? Nagpapayaman siya habang tayo ay nagdurusa. Tara, puntahan natin siya at pagbayarin. Lu Yuan, lumabas ka riyan. Naglagay ka ng steel nets dahil diyan ay napunta ang mga pating sa aming fish cages. Kailangang magbayad ka. Lu Yuan, alam mong may mga pating, pero sarili mo lang ang inisip mong payamanin. Hinayaan mo lang mawala ang kabuhayan ng buong nayon. Napakawalang puso mo. Mga kanayon, kapag hindi siya nagbayad ngayong araw, sisirain natin ang kanyang pasilidad. Magbayad ka. Magbayad ka. Kuya, bakit sila nagkakaganyan? Sila naman ang namilit sa iyong patayin ng sonar. Ngayon sila pa ang may ganang manisi. Walang silbi kung kakausapin sila ng maayos ngayon. Buksan mo lahat ng monitoring footage. Sige po, bukas na ang lahat. Ngayong nandito na ang lahat, panahon na para magtuos. Lu Yuan, wasak ang 2 ektarya ng aking palaisdaan. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Boss Lu, may busilak kang puso, wag mo na po kaming patulan. Wala na talaga kaming matatakbuhan. Alam mo naman na may pating, pero nagtayo ka pa rin ng bakod na bakal para itago ang sarili mo. Dapat kang magpaliwanag sa aming lahat. Lu Yuan, dahil nagtayo ka ng bakod, napunta tuloy lahat ng mga pating sa lugar namin. Sinadya mo ba kaming hamakin? Tama, dapat mo kaming bayaran. Tapos na ba kayong sumigaw? Sino ba ang nagpilit sa akin na patay ng sonar noong una? At sino ang humarang sa inyo na mag-ani ng maaga? Wala nang matatakbuhan? Noong hawak-hawak nyo ang mga martilyo at sinisira ang mga gamit ko. Bakit hindi nyo inisip na darating ang araw na ito? Huwag mong ilayo ang usapan. Kahit pa kami ang nagpapatay sa iyo, wala kang karapatang magtayo ng bakod para ipahamak kami. Hindi ako ang nagpahamak sa inyo. Ang sarili ninyong kasakiman ang may gawa niyan. Yaw, dalhin mo rito ang gamit. San Chiang, basahin mo ang nakasulat dito at lakasan mo ang iyong boses para marinig ng lahat. Bakit nandito pa rin ang bagay na ito? Ikaw mismo ang pumirma riyan. Pati ang bakas ng iyong daliri, paanong mawawala yan? Ginamit mo lang ang mga pating para takutin kami, sinadya mong pilitin kaming pumirma, hindi iyan katanggap-tanggap. Punong barangay, ikaw ang bumasa. Kasunduan sa pagwawaksi, kapag napatay na ang sonar, kung may pumasok na pating sa pangisdaan na nagdulot ng pagkasira ng mga lambat o pagkawala ng mga isda, ang lahat ng magiging bunga ay pananagutan ng taong pumirma rito at wala nang kinalaman pa ang Lu Yuan dito. Pero, tinakot mo kami gamit ang mga pating. Sino ba namang mag-aakala na totoong magkakaroon ng ganoon karaming pating? Heto, malinaw itong nakasulat at walang duda. Punong barangay. Ang kasunduang ito ay isang patibong na ginawa ni Lu Yuan. Tumahimik ka nga. Ang dangal ng buong nayon ay nilapastangan ninyong mag-ama. Sinabihan ko na kayo sa mga maaaring mangyari. Ngunit sadyang hindi kayo naniwala. Wala akong pakialam. Kahit na pumirma pa ako, sinaktan nyo kami sa pagtatayo ng bakal na lambat na yan. May pera ka kaya dapat kang magbayad sa amin. Gusto mong makipag-usap ng formal? Ibabase ko ito sa siyensya. Gusto ninyong maging bastos? Kung gayon, idadaan ko ito sa batas. Anong klaseng shark na yan? Pipirmahan ko to sa harap nyo. Sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang hindi pipirma ngayon, sa oras na magkaproblema ang mga lambat nyo balang araw, huwag kayong aasa na tutulungan kayo ng barangay. Qiangzi, kung hindi mo ba naman kami tinakot na hindi natutulungan ng barangay, pipirma ba kami? Tama siya, Mang Sun. Sabi mo pa noon na mas mabuti ang maraming kasama. Ngayong wala na ang lahat ng mga isda, babayaran mo ba kami? Gusto kong saktan ang sarili ko. Bakit ba ako naniwala sa mga kasinungalingan ninyong mag-ama? Bakit nyo ako sinisigawan? Si Lu Yuan ang nagpatay ng sonar, at siya ang gumawa ng mga bakal na lambat. Doon kayo sa kanya humingi ng pera.
Bakit kayo nagpapanggap na mabubuting tao? Noong naghahati-hati tayo sa pera, lahat kayo, hindi ba't ang sasaya nyo rin? Wala akong interes na panoorin ang away nyo. Tama na. Jiangzi, hindi ka pa ba napapahiya sa ginagawa mo? Noong una, ay dala ninyo ang kasunduan ng buong barangay. Pinilit nyo akong humarap para patigilin kay Lu Yuan ang makina. Ngayong nagkaproblema na, gusto nyo pang tumakas sa pananagutan? Malinaw na nakasulat sa kasunduang ito na ang anumang magiging epekto ng pagpatay sa sonar ay responsibilidad ng kung sino man ang pumirma. Dito ay wala nang kinalaman ang Lu Yuan. San Chiang, ikaw na walang hiya ka. Para lang sa sarili mong isda ay idinamay mo ang buong baryo. Bakit mo kami pinilit noon na ipatanggal ang mga sonar? Anong masama ang pinaplano mo? Mga kababayan, teka lang, hindi naman namin ito buong kasalanan. Sino ba ang mag-aakala na may pating na papasok sa mga baybayin? Ito ay isang aksidente at kalamidad. Kalamidad? Uncle San, alam mo ba kung bakit napunta rito ang mga pating sa loob ng iyong konsensya? Kaano? Paano ko malalaman? Mga patay na isda. San Chiang, nitong mga nakaraang araw, hindi ba't marami ang namatay na isda sa inyo? May naamoy ako noon. May mabahong amoy na galing sa iyong bangka. Sinungaling ka. Iyon ay karaniwang amoy lansa lang ng isda. Dahil mayroong taong kumuha ng ilang daang kilong mabaho at bulok na patay na salmon at palihim na itinapon ang mga ito sa dagat. At ang mga patay na isda na yon ang umakit sa mga pating para lumapit dito. Nitong mga nakaraang araw, totoo bang may nawalang malaking batch ng isda sa inyo? Nakaamoy na ako noon pa. May masangsang na amoy sa barko nyo. Kayo ba ang may gawa, tinapon nyo ba ang mga bulok na isda sa dagat? Para lang makatipid sa pambayad sa pagtatapon, hindi nyo na inisip ang buhay ng buong baryo. Hindi, wala akong ginawa. Huwag kayong makinig sa mga kwento ni Lu Yuan. Naninira lang siya. Gusto niya lang ibato sa akin ang lahat ng sisi. Tama, Lu Yuan. Tigilan mo ang pagbibintang. Anong ebidensya mo na nagtapon kami ng mga bulok na isda? Kailangang mahuli sa akto. Paninirang puri lang yan kung wala kang ebidensya. Gusto niyo ng ebidensya, ha? Yaw, ilabas mo ang records ng monitoring ng mga nakaraang araw para malaman nila ang buong katotohanan. Ito po ang datos noong kamakalawa ng gabi. Ang water quality ng number 1 na buhay, ang level ng ammonia, ay biglang tumaas ng sobra. Kasabay nito ay maraming signal ng mga nabubulok na bagay. Barko ng pamilya niyo yan. San Chiang, walang hiya ka. Hindi mo lang kami pinilit na tanggalin ang sonar, pati mga pating itinuloy mong ilapit para saktan kami. Magbayad kayo. Ngayon din, ay dapat ninyong bayaran ang lahat ng pagkalugi sa buong baryo. Kundi ay talagang magbabayad kayo sa akin. Talagang pagbabayarin namin kayo. San Chiang, ngayong araw ay dapat mong bayaran ang lahat ng pinsala sa aming nayon. Kung hindi ka magbabayad, itutapon talaga kita sa dagat para ipakain sa mga pating. Kuya, bumalik na naman ang mga pating sa labas ng dagat. At mas mabilis sila kaysa kagabi. Naman? Tapos na tayo. Hindi pa naaayos ang mga lulubog litaw nating lambat? Kung darating na naman sila ng dagsa. Naka-off na ang sonar? Anumang oras ay papasok na ang mga pating. Walang gamit para itaboy sila. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na lumusong para mag-ayos ng lambat? Sino ang maglalakas loob na kumuha ng mga natitirang isda? Magdidilim na. Kung ayaw ninyong mapahamak, bumalik na agad kayo sa inyong mga cabin at ilak ang mga pinto. Masyadong malakas ang alon. Ang dilim sa ilalim ng tubig. Sino ang nakakaalam kung saan nagtatago ang mga halimaw na iyon? Pero sira na ang lambat, napakalaki ng butas. Kapag hindi pa ito naayos, lahat ng natitirang isda ay makakatakas. Pating, nandoon pa sila? Kuya, Bilis, bumalik kayo sa loob ng barko. ni hindi sila makababa sa barko. At kapag nagpatuloy pa ito, hindi na rin natin maililigtas ang mga natitirang lambat. Jiangzi, ano na ang gagawin natin ngayon? Ubus na ang lahat ng mga isda natin. Ngayon kahit lumabas ng pinto ay hindi na natin magawa. Tumahimik ka. Ako ang tinatanong mo? Sino ang tatanungin ko? Ito ang napili nilang landas. Pero, hahayaan na lang ba natin silang manood habang nawawala sa kanila ang lahat ng pinaghirapan nila? Bilis, maglakad na kayo ng mabilis. Kayo ang nagsimula nito at namilit na ipatanggal ang sonar. Ngayong may problema na,
Kailangan ninyong pangunahan ang paghingi ng tulong kay Lu Yuan. Bitawan niyo ako. Ayaw kong pumunta doon. Lu Yuan, parang awa mo na. Buksan mo ang pinto. Alam na po ng lahat na nagkamali sila. Hindi sana kami naniwala sa mga maling sabi-sabi at pinilit kang patayin ang sonar. Ngayon, sira na ang lahat ng aming mga lambat. Hindi na kami makapunta sa dagat para ayusin iyon. Hindi na namin alam kung paano mabubuhay. Sige na po, maawa na po kayo. Tulungan niyo po kaming lahat. Kapag hindi pa nabuksan ang sonar, ang buong baryo ay magugutom at walang kakainin. Lu Yuan, lumuluhod na po kami sa harap nyo. Basta buksan mo lang po ang makina, kahit ano pa ang iutos nyo sa amin, ay susundin namin kayo ng walang reklamo. Lu Yuan, aminado po marami kaming pagkakamali. Alam namin na kayo ay mapagpatawad. Huwag na po ninyong pansinin ang nagawa namin sa inyo. Pakibuksan na po muna ang makina. Ang aking mga patakaran ay hindi masisira sa pamamagitan lamang ng ilang pagluhod. Kung gusto ninyong ikabit ko ulit ang sonar, sige. Pero bago yon, kailangang malinaw muna ang mga patakaran. Una, dapat aminin ng lahat sa harap ng publiko na ang pagpatay sa sonar ay sarili ninyong responsibilidad at wala akong kinalaman doon. Inaamin namin, kami ay naging hangal. Boss Lu, basta't handa kang paandarin ang makina, simula ngayon kung anong iutos mo, susunod kami sa iyo. Tama. Sino mang mangahas na sumira sa makina, ang buong baryo ay siya mismong magtataboy sa kanila sa dagat. Pangalawa, punong barangay. Ayusin mo na agad ang kaayusan sa lugar. Kapag may gumawa uli ng gulo, kung naniwala sa udyok ng iba, itong sonar, mas mabuti pang sirain ko na lang kaysa ikabit itong muli. Bakit mo kami pinapaalis? Ang platapormang ito ay itinayo sa dagat ng baryo, kaya may karapatan din kami rito. Maaari kang manatili, pero kung makalusot ang mga pating, ikaw ang una na itataboy ko para sa kanila. Maaari ko munang hawakan ang sitwasyon dito at pangunahan ang pag-aayos ng sonar at depensa. Basta't mapaalis lang ang mga pating, kahit ano ay gagawin namin. Ang sonar system ay hindi laro. Sinira nyo ang lahat ng linya, pati ang mainboard ay nasunog. Ang pag-aayos nito ay hindi kasing dali ng pagpindot lang ng switch. Gaano po katagal yan? Anong mga gamit ang kailangan? Tulong-tulong kaming buong baryo. Gagawan ko ng paraan ng mga gamit, pero ang danyo sa tao at mga kagamitan ay dapat panagutan ng may sala. Dapat sumunod ang lahat sa mga utos ko. At kapag may naniwala na naman sa sulsol ng iba o kumilos ng mag-isa, hayaang siya na ang lumaban sa pating sa dagat. Lu Yuan, huwag kang mag-alala kung sino ang hindi susunod sa iyo. Ako mismo ang magpapalayas sa kanya sa baryong ito. Bakit kayo nagtatago riyan? Akala nyo ba kung sino kayo kanina? Hindi ba sabi nyo may boss na kukuha ng mga isda? Bakit niyo ako tinutulak? Hindi lang ako ang sumira sa makina. Dahil kailangang ayusin ang sonar, dapat ay may maglabas ng pera para rito. Para sa mga kagamitan ng sonar, manggagawa, at materyales. Ang unang pondo na 300,000 dolyar ay ang perang dapat na magmula sa inyong dalawa. 300,000 dolyar? Nananaga ka ba? Bakit kami ang magbabayad? Ikaw mismo ang pumatay sa makina. Makinig kayong lahat. Isa itong panggigipit. Wala na rin ang lahat ng mga isda namin. Saan kami kukuha ng 300,000 dolyar? Kung walang pondo, hindi may ikabit muli ang sonar. Mas malakas ang alon mamayang gabi. Ang amoy ng mga patay na isda ay kumakalat na, kaya kayong lahat ay magtago na lang muna sa loob ng barko. Tingnan nyo ang mga natitira ninyong kulungan. Tingnan natin kung ilang shark attack pa ang kaya niyan. Sun Chiang, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Pinilit mo kaming pumirma noon. Sino pa ba ang magbabayad kung hindi ikaw? Tama. Ilabas mo na ang pera. Kapag hindi ka nagbayad ngayon, itatapon muna kita sa dagat para ipakain sa mga pating. Wala talaga akong pera. Nasa mga semilya ng isda na ang lahat ng pondo. Walang pera? Kung ganoon ay pumirma muna kayo sa kasunduan ng utang. Tama na. Tigil kayong lahat. Mang San, Qiangzi. Ngayong araw, itong promissory note na 300,000 dolyar, pipirmahan nyo ito sa ayaw o sa gusto nyo. Kailangan nyo itong pirmahan. Kapag hindi kayo pumirma, simula ngayon, ang buong baryo ay hindi na magtatanggol sa inyo kahit isang salita. Wala nang pakialam ang baryo kung anuman ang mangyari sa inyo. Bahala na kayong pumunta sa dagat at makipag-usap sa mga pating. Pipirma na ako. Sige na, pipirma na ako. Itong 300,000 dolyar, gagawan ko ng paraan kahit ubusin ko ang lahat para lang mabayaran ito. Anong kamalasan ito? Tayong mga pamilya San, ano bang kasalanan ang ginawa natin? Kamalasan? Ginusto nyo iyan. Bilis, ilagay ang thumb mark nyo. Yao, itago mo iyan! Yan ang utang nila sa buong baryo. Makinig na kayo sa mga utos ko ngayon. Ihanda ang pagkabit ng sonar.
Sino mang maging pabigat, huwag niyo akong sisihin kung parusahan ko kayo. Sa lahat ng narito, kung ayaw ninyong mapahamak, sundin ninyo ang lahat ng sasabihin ko. Unang grupo, pumunta kayo sa pier at kunin ang lahat ng malalakas na flashlight at dalhin dito. Takot sa maliwanag na ilaw ang mga pating, kailangan maging kasing liwanag ng araw ang bahaging ito ng dagat. Sige po, isasama ko ang mga tao ko para maghakot. Ikalawang grupo, dalhin ang lahat ng diesel generator at mga gamit sa barko, at ipunin ang mga ito sa paligid ng mga lambat. Gagamit tayo ng malakas na vibration para guluhin ang sonar system nila. Ikatlong grupo, ikonekta ang mga natitirang lambat gamit ang barko para magsilbi itong harang. Iharap ang unahan ng barko sa labas at maghanda sa anumang banggaan. Mga kasama, sumakay na kayo sa barko. Kayong dalawa, kunin nyo ang mga generator. Huwag kayong magkunwaring wala kayong alam. Bakit kami makikinig sa iyo? Kumilos na kayo. Gusto mo bang mapahamak ang buong nayon? Kuya, sapat na ba ito para mapigilan sila? Isang matinding laban ang haharapin natin ngayong gabi. Kapag hindi natin ito napigilan, lahat tayo sa nayong ito ay mawawala na. Buksan ang mga ilaw. Buksan ang lahat ng ilaw. Lumubog na kayo. Ito do ang lakas. Kuya, hindi nakakayanin ng backup na kuryente. Kahit hindi na kaya, kailangang kayanin. Ang lahat ng pwedeng gamiting baterya ay ikonekta nyo lahat. Papunta na sila dito. Babanggain nila ang barko. Tulong! Tumahimik ka. Panatilihing maayos ang generator. Kapag nawalan ng kuryente, ikaw ang unang mapaparusahan. Kuya, tagumpay na ang pag-aayos ng bagong frequency. Bumalik na ang signal. Nagawa na uli ang harang. Lu Yuan, iniligtas mo ang buong baryo. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong wala na kaming lahat ngayong araw. Maayos ng harang, pero para sa hinaharap, kailangan magtulungan ng lahat para magpatuloy. Jiangzi, bilisan mo ang galaw. Hindi ka ba kumain? Lu Yuan, maayos na ang pagkakalagay ng mga makina. Nakatakas na rin ang mga pating. Tungkol sa nangyari sa atin, maaari na ba nating ituring na tapos na ito? Tutal, magkababayan pa rin naman tayo pagkatapos nito. Tapos na? Hindi pa tayo bayad sa utang mo. Dapat malinaw ang usapan sa pera kahit magkadugo, lalo pat hindi tayo magkapatid. Isang unit ng backup sonar host, $200,000. High-strength steel rope at mga fixed pile, $50,000. $50,000 para sa manpower at transportasyon. Kabuuan ay $300,000. Ayon sa nakasaad sa iyong promissory note. Magbayad ka na agad ngayon din. Kahit 1 sentimo ay huwag kang magkulang. $300,000? Para mo na kaming pinahihirapan ng husto niyan. Kahit pambili ng bigas sa bahay namin, ay wala na kaming matira. Lu Yuan, nahihibang ka na ba sa pera? Wala na lahat ang mga isda namin. Saan kami kukuha ng $300,000 para ibayad sa iyo? Pangongolekta na ito ng labas sa katwiran. Walang pera? Kung ganoon ay kunin niyo ang inyong bangkang pangingisda, mga kulasisi at bahay bilang pambayad utang. Malinaw ang nakasulat na kasunduan, kaya wala kayong magagawa kundi magbayad. $300,000? Garapalan naman yan. Wala akong pera. Bangkarote na ang pamilya namin at wala nang natira sa mga isda namin. Kahit na gawin mo pang ibenta itong matanda kong katawan, hindi pa rin aabot sa $300,000 iyan. Lu Yuan, maawa po kayo. Winasak lang kami ng mga pating. Ngayon kahit pambili ng pagkain ay wala na kami. Para mo na kaming pinatapon sa wala. Mga kababayan, iisang baryo lang naman tayo. Tulungan nyo naman kaming makiusap. Makiusap? Noong pinilit nyo kaming tanggalin ang mga sonar, nasaan ang malasakit nyo sa kasanib sa baryo? Kung hindi dahil sa patagong pagtatapon nyo ng mga patay na isda na naging dahilan ng paglapit ng mga pating at sa pagpigil nyo sa amin na makapangisda, sa tingin nyo ba magkakaganito tayo ngayon? Bagay lang sa inyo ang mabangkarote. Muntik nyo nang ikapahamak ang buong baryo, tapos ngayon ayaw nyo magbayad? Imposible! Nakasulat na ito ng malinaw. May lagda at selyo nyo ito. Responsibilidad nyo ito na kusang pinirmahan. Kung walang pera, mga ari-arian ang ibayad nyo. Mang San, Jiangzi, lahat ng tao rito ay nakamasid, hindi nyo ito matatakasan. Bibigyan ko kayo ng kalahating araw bago lumubog ang araw ngayong hapon. Kapag hindi kayo nakapaglabas ng $300,000, mapipilitan ang baryo na kumilos at kukunin namin ang inyong palaisdaan, bangkang pangingisda
at bahay bilang pambayad utang. Ang ginagawa nyo ay pagnanakaw, pinipigilan nyo ang kalayaan naming kumilos, tatawag ako ng 911 para huliin kayo? Lumabag sa batas? Subukan mong tumawag sa mga pulis? At tignan natin kung sino ang huhuliin nila. Nakalagay ito sa kontrata. May pirma at selyo ito. Ang lugi ng buong baryo ay dahil sa maling operasyon nyo. Dapat bayaran ng utang. Iyan ang tama at makatarungan. Mang San, Changzi, nakatingin ang buong baryo sa atin, hindi nyo ito matatakasan. Bibigyan ko kayo ng kalahating araw bago lumubog ang araw ngayong araw. Kung hindi kayo makakabigay ng 300,000 dolyar na cash, ipapatupad ng baryo ang sapilitang pagbawi. Kukunin namin ang inyong palaisdaan, bangkang pangisda, at ang inyong bahay bilang pambayad ng utang. Kapitan, wag po. Ang bahay na iyon ang huling natitira sa pamilya namin. Kapag kinuha nyo iyan, ang buong pamilya ko ay saan natitira? Gusto nyo ba kaming mawala na sa mundo? Mang Sun, Changzi, nakatingin ang buong baryo, hindi ito matatanggihan. Dahil wala kayong cash na maibibigay, susundin natin ang batas ng baryo. Gagawing prenda ang inyong palaisdaan, kagamitan, bangkang pangisda, at mga ari-arian. Ang pagbagsak ng inyong pamilya ay dahil sa sarili ninyong kagagawan. Ang pinaghirapang pera ng buong baryo ay kailangang mabayaran ng may sala. Ibibigay nyo iyan sa ayaw at sa gusto nyo. Ang 2 bangkang pangisda na didiesel ay nagkakahalaga ng 100,000 dolyar at ang mga natirang gamit panghangin at pangpakain sa mga kulungan ng isda ay 50,000 dolyar. Isama pa ang isinanlang titulo ng bahay na nagkakahalaga ng 150,000 dolyar. Ang 300,000 dolyar para sa pagpapatuloy ng operasyon ay bayad na. Ang bangka ko, ang mga makina ko, iwanan nyo yan. Luyuan, balak mo talagang ubusin at pahirapan ang buong pamilya namin. Wala kang pusong hayop ka. Luyuan, huwag kang masyadong kampante. Kung hindi dahil sa pagpipilit mo sa sonar na yan at sa mga pre-warning system na yan, hindi sana hahantong sa ganito ang pamilya namin. Ang utang na ito, babawi ako sa iyo balang araw. Gusto mong bumawi? Sige. Ang 300,000 dolyar na ito ay para lamang sa muling pag-install ng sonar. Pero ang tungkol sa palihim na pagtatapon ng mga patay na isda sa dagat noong hating gabi, pati na ang iligal na pag-aalaga na dahilan ng pag-akit sa mga pating, hindi pa natin yan nasisimulang pag-usapan. Anong sinasabi mong kalokohan tungkol sa mga patay na isda? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kapag nakuha ko na ang CCTV footage ng pinanggalingan, at kapag hawak ko na ang resulta ng pagsusuri sa tubig, doon mo malalaman ang lahat. Pagdating ng oras na yon, hindi lang basta pera ang kabayaran dito. Mga kababayan, naloloko lang kayong lahat ni Luyuan. Nakikipagtulungan siya sa kapitan ng baryo para lang agawin ang ari-arian ng pamilya nating mga pamilyasan. Iyong sonar niya, hindi man lang nagkakahalaga ng 300,000 dolyar, ginagamit lang niya ang tungkol sa mga pating para tuluyan na tayong paalisin at tapusin. Aagawin ang ari-arian mo? Pipirmahan ko itong waiver na ito. Kapag may nangyaring masama, kaming mga pamilyason mismo ang mananagot. Hinding-hindi kami hihingi kay Luyuan ng kahit isang kusing. Kahit gumuho pa ang mundo, kaming mga pamilyasan mismo ang haharap dito. Nakatalaga na yan sa kasunduan. Saksi ang buong baryo. Bakit hindi mo sinabi iyan noong pumipirma ka ng kontrata? Aagawin ko ang ari-arian mo. Ngayong may nangyari ng masama, gusto mong isisi ang lahat sa akin? Dahil sinadya mo akong gawan ng patibong. Matagal mo nang alam na may darating na mga pating. Bilang isang matanda na, dapat kang maging responsable sa iyong nilagdaan. Subukan niyo pang magdala ng tao rito para gumawa ng gulo sa barangay. At tatawag na ako sa 911. Sa oras na iyon, wala ka na kahit pagkakataon na tumayo rito para magsalita pa. Luyuan, magtutuos pa tayo. Mga kababayan, lahat kayo ay nalinlang ni Luyuan ng mapagpanggap na iyon. Idilat ninyo ang inyong mga mata at tingnan ang listahang ito ng presyo, ang pinakamahal na deterrent sonar. Sa merkado ay nagkakahalaga lang ng 150,000 dolyar, pero si Luyuan humihingi ng 300,000 dolyar. Saan napunta ang natitirang 150,000 dolyar? Lahat ng iyon ay ibinulsa na niya, ginamit niya ang perang pangsalba natin para lang yumaman ng mabilis. Tapos ka na ba? Bakit? Nakokonsensya ka ba? Luyuan, ngayon, kailangang magpaliwanag ka sa buong baryo. Ibalik mo ang 150,000 dolyar na kinuha mo.
Kapitan, nandito po lahat ng dokumento para sa listahan ng binili para sa sonar. Record ng binayad mula sa account, pati na rin ang resibo mula mismo sa kumpanya. Malinaw po ang bawat detalye rito. Eksaktong 300,000 dolyar, walang labis, walang kulang. Nandito rin ang tatak ng kumpanya at ang security code mula sa gobyerno. Walang kinuha kahit 1 sentimo si Lu Yuan mula sa pondo ng baryo. Santiang, niloloko mo na naman ba kami gamit ang peking impormasyon? Ano ba talaga ang balak mo? Kuya, tungkol doon sa malabong video ay naibalik na ang orihinal na HD nito. Kasama ang opisyal na report na ito tungkol sa pagsusuri sa kalidad ng tubig, kumpleto na ang ebidensya laban sa kanila. Mga wala ng buhay na isda? Itinapon nila ang mga isdang wala na sa malapit sa babalang linya? Hindi lang iyon, kumuha rin ako ng datos para sa pagsusuri ng kalidad ng tubig sa lugar na iyon. Matapos nilang itapon ang mga isda, wala pang kalahating oras, ang konsentrasyon ng lansa ng mga isda ay lumagpas ng 300 beses. Yun pala ang tunay na dahilan kung bakit biglang pumasok ang mga pating sa palaisdaan. Para lang makatipid sa gastos sa pagtatapon, itinapon nila ang lahat ng patay na isda sa dagat. Ang lugar kung saan nila ito itinapon ay saktong tagpuan ng agos ng tubig. Kaya naman ang amoy ng mga isda ay direktang umakit sa mga pating sa labas para pumunta rito. Masyadong tuso ang mag-amang Santiang. Sila na nga itong nakamatay ng mga isda, isinisisi pa nila ito sa gamit kong sonar, at ginamit pa ang mga pating para sirain ang kabuhayan ng buong nayon. Kuya, kapag naibigay natin ang ebidensyang ito, ang mag-amang Sun Chiang ay hindi lang magbabayad sa pinsala sa buong nayon, kundi mapaparusahan pa sila sa kulungan. Bukas ng umaga, isend mo ang videong ito sa kapitan at magpadala rin ng kopya sa mga pulis dagat. Ay, Chiangzi, anong katangahan ang ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Masisira na ang pinto sa ginagawa mo. tungkol sa ginawa nating pagtatapon ng mga patay na isda, hindi na ito maililihim. Ang walang hiyang Lu Yuan na yon, siguradong nakakuha na siya ng ebidensya. Hindi pwede. Hinding-hindi ko hahayaang maibigay niya ang ebidensyang iyon. Kapag nagkaproblema ulit ang sonar at muling umatake ang mga pating, gugulo ang buong baryo at mawawalan na siya ng oras para asikasuhin ang tungkol sa mga patay na isda. Chiangzi, anong gagawin mo sa mga yan? Huwag kang gagawa ng kamangmangan. Dahil kapag nahuli ka, tiyak na mabibilanggo ka. Ang pamilya natin ay hindi nakakayanin ng isa pang gulo. Kamangmangan? Ginagawa ko ito para iligtas ang pamilya natin. Ngayong gabi, pupuntahan ko ang sonar niya para tuluyang sirain yon. Hahayaan ko siyang malasap, ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ano man ang gawin mo, pagbabayarin ka sa bandang huli. Chiangzi, napakalakas ng hangin. Ang laki ng mga alon, baka mas mabuti kung bumalik na lang tayo? Kapag nahuli tayo rito, mabigat na krimen iyan. Hay. Babalik? Saan tayo babalik? Doon sa sirang tagpi-tagping dampa na tumutulo ang bubong? Kontento ka na bang habang buhay kang tinatapak-tapakan ng ibang tao? Tay, hindi mo pa ba naiintindihan? Hanggat nandyan ang sonar ni Lu Yuan, hindi kailanman uunlad ang pamilya natin. Ang buong baryo ay ituturing tayong parang peste. Pero may surveillance camera sa platform niya. Kapag pumunta tayo doon, hindi ba parang nagpakulong na tayo ng kusa? Kapag nasira ang sonar ngayong gabi, ang mga pating bukas ng umaga ay lulusob sa mga kulungan, gugulo ang buong baryo pagdating ng oras na iyon, at walang mag-aabalang suriin ang mga kamera. Sirain lang natin iyon, at si Lu Yuan na ang magiging kriminal sa buong baryo. Ang nawala nating bahay, pati na ang mga bangka, lahat ay mababawi natin. Ito na ang huling pagkakataon natin. Sige, gagawin ko. Bahala na kung anong mangyari. Kuya, andito na talaga siya. Lumabas na tayo ngayon at huliin siya sa akto. Maupo ka. Pero kapag naputol na ang pangunahing kable, masisira ang mga kagamitan. Daan-daang libong dolyar ang halaga ng mga makinang iyon. Hayaan mo siyang putulin iyon. Pero paano kung masunog ang mainboard? Bukas ay tuluyan nang mawawasak ang ating depensa at ang imbakan ng buong baryo ay mapapahamak na naman. Matagal ko nang pinutol ang supply ng kuryente sa pangunahing kable. Ang gumagana ngayon ay ang virtual circuit.
Ang puputulin niya ay isa lamang kable ng basura. Buksan mo ang lahat ng anggulo ng mga surveillance camera. Ang kailangan lang nating gawin ay ireserba ang lahat ng ebidensya. Panoorin mo ito. Sa araw na ito, ang platform ng Luyuan ay siguradong magkakagulo. Kapag tumigil na ang sonar, siguradong nakapasok na ang mga pating. Imposible. Hindi ito maaari. Maliwanag na pinutol ko ang pangunahing kable. Bakit nakabukas pa rin ang mga ilaw? Dahil ang backup system ay sa loob ng 0.5 na segundo, ay automatiko itong pumalit. Ikaw, alam mo na ito noon pa. Akala mo ba sa pagputol ng isang wire, ay masisira mo na ang buong defense network? Sankyang, ang iyong kahangalan at ang iyong kasakiman ay parehong nakakatawa. Ang mga redundancy design ng modernong teknolohiya ay hindi maiintindihan ng isang tulad mong basagulero na marunong lang magnakaw ng mga wala ng buhay na isda. Hello, Coast Guard ba ito? Gusto ko pong mag-report. Mayroong nga na diyang sumira sa public safety equipment ng malapit na offshore farming zone at ang sangkot na halaga ay napakalaki. Isang patibong, lahat ng ito ay patibong na inihanda ni Luyuan. Sinadya niya akong akitin papunta roon. Matagal na siyang naghanda ng bitag para mahulog ako. Mga kanayon, sinadya niya akong pagmukhain na may kasalanan. Gusto niya akong tapusin. Huwag na huwag kayong maniniwala sa mga kasinungalingan niya. Napakawalang katarungan nito. Gusto kami ni Luyuan na buong pamilya ay ipit-ipitin hanggang sa wala nang matira. Bangkarote na ang pamilya namin, pero ayaw niya pa rin kaming tantanan. Sino ang nagsabing nandito ang mga pulis para huliin ka? Ang sinabi ko lang sa kanila, may pumutol sa pangunahing kable ko kagabi. At kung sino man ang taong iyon, hindi ko binanggit ang pangalan mo. Huwag kang magpanggap, alam mo nga ako iyon. Ako talaga ang pinupuntirya mo. Sinabi niya kanina. Ansya iyon, inamin niya rin sa wakas. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay gusto niyang ibintang sa akin dahil buong gabi lang akong tulog sa bahay. Sinabi ko bang ikaw? Bakit parang nagmamadali ka na aminin ang kasalanang hindi ko naman sinasabi? Ikaw nga ba? Ang mga pulis na ang mag-iimbestigan yan. Walang kawala ang masamang tao? Hindi makakatakas ang sino man sa batas. Sino ang tumawag sa pulis? Ako po. Mayroong nga nabutahe sa pampublikong sonar ng Marine Farm Area. Ang halaga ng pinsala ay mahigit 300,000 dolyar. Ito ay isang seryosong pagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Police officers, nagsisinungaling siya. Gusto lang niyang gumanti sa pamilya namin. Gusto niya kaming palayasin sa baryo. Tama. Nasa bahay lang kami kagabi at natutulog. Hindi kami pumalaot sa dagat. Ang buong baryo ay kayang magpatunay para sa amin. May ebidensya ka ba na sila ang may gawa nito? Kailangan namin ng ebidensya sa kasong ito. Hindi pwedeng gumagawa ka lang ng kwento. Noong 2:15 ng madaling araw, minaneho ni Sankyang ang isang lumang bangka na walang makina at huminto sa bandang silangan ng tulay. Noong 2:17, suot ni Sun Chiang ang mga proteksyong guwantes. Ginamit niya ang bareta para sirain ang kahon ng mga kagamitan. Noong 2:20, ginamit niya ang cutter para putulin ang pangunahing kable. Ang buong pangyayari ay eksakto sa bawat segundo. Ikaw, puro ka lang imbento. Anong karapatan mong sabihin ako iyon? Ano ang ebidensya mo na nandoon ako noong oras na iyon? Paninirang puri yan. Idedemanda kita. Yaw, i-play ang video. Ipakita natin sa lahat kung paano ba talaga siya natulog sa bahay kagabi. Sun Chiang, wala kang hiya. Gusto mo bang ikahamak ng buong baryo? Kapag tumigil ang sonar, mawawalan ng internet ang lahat. Peke yan, peke ang video na yan. Marunong sa computer si Luyuan? Ginawa niya lang ang video na iyan gamit ang AI. In-edit niya lang ang mukha ko riyan. Sa panahon ngayon, marami ng ganyang klaseng teknolohiya sa internet. Tama! Napakataas na ng teknolohiya ng computer ngayon. Kahit ano ay pwedeng mapeke. Sun Chiang, iniisip mo ba na kapag hindi ka umamin, ay mawawala na ang ebidensya?
Sa system log ng mainboard ng kagamitan, alas 2:20 at 3 segundo ng madaling araw, biglang nawalan ng boltahe ang pangunahing kable at ang backup na sistema ay automatikong gumana pagkaraan ng 0.5 segundo. Ang oras na ito ay direktang nakatala sa hardware mismo, hindi ito mababago ng kahit anong software. At ito, kasama ang nakita sa CCTV, ay tumutugma sa oras ng pagkawala ng kuryente, aktwal na magkapareho sila. Bukod sa mga electronic data, kailangan din nating suriin ang mga pisikal na bakas. Hindi tayo pwedeng magbase lang sa isang video para tapusin ang kaso. Officer, ito po ang mga litrato sa lugar na kinuha namin kaninang umaga. Ang putol sa kable ay hugis letrang V na bakas ng pagkakaipit na tugma sa mga katangian ng pagkakaputol gamit ang hydraulic steel wire cutter. Sa gilid naman ng lalagyan ng kagamitan ay may mga malalalim ding gasgas mula sa pagkakapuwersa ng bareta. San Chiang, malinaw ang mga bakas sa litrato. Nasaan ang mga hydraulic pliers at mga guwantes na ginamit mo kagabi? Ibigay mo ang mga ginamit mo at umasa sa mas mababang parusa. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Wala akong hinahawakang anumang pliers, wala akong ginawang masama. Peke ang video na iyon. Nung tumatakas ka kagabi, itinapon mo ang itim na canvas bag sa ilalim ng iyong bangkang pangisda? Akala mo ba walang nakakita? Kailangan ko pa bang isama si police officers para maghalughog sa bangka mo? O aamin ka na ng kusa? Tinatawagan ng second group, pumunta sa bangka ni Pamilya Sun sa silangan ng Pantalan at hanapin ang itim na canvas bag. Siguraduhin hindi magagalaw ang mga ebidensya sa paligid. Ikaw na anak ka na walang utang na loob. Bakit mo nagawa ang ganitong katangahan? Dahil sa ginagawa mo, ilalagay mo ang ating pamilya sa panganib. Mga sir, siya lang po ang may gawa nito. Wala po akong alam dito. Uncle San, huwag mo muna siyang pagalitan. Dahil ang mga katangahang ginawa ng pamilya nyo ay hindi lang ito ang iisa. Ngayon, tatapusin na natin at pagbabayarin kayo sa lahat ng inyong mga atraso. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang video mula sa CCTV noong madaling araw. 3 araw na ang nakalipas sa warning line sa labas ng dagat. Ito ang ulat ng pagsusuri sa kalidad ng tubig noong gabing iyon. Para makatipid sa pambayad sa pagtatapon, si Pamilya Sun ay ilegal na nagtapon ng mga isdang wala na ang buhay na naging sanhi upang ang lansa sa dagat na iyon ay lumampas ng 300 beses sa normal na antas at iyan ang tunay na dahilan kung bakit naakit ang mga pating at nasira ang inyong mga lunday. Kayo pala ang may gawa nito. Kayo ang nag-akit sa mga pating at kayo pa ang nagmalinis pagkatapos manira para pilitin kaming utusan si Luyuan na patayin ng sonar. Kayo ang mga taong walang konsensya. Ibalik niyo ang pinaghirapan naming pera. Parusahan ang mga iyan. Magsilayo kayo, lumayo kayo lahat, kumalma kayo. Huwag kayong gumawa ng labag sa batas. San Chiang, ang tauhan mong si Ashui ay nailigtas ng mga bantay dagat at umamin na siya sa lahat. Pinaghihinalaan kang nag-utos sa iba na iligal na magtapon ng mga isda at manira ng kagamitang pangkaligtasan ng publiko. Kailangan naming isama ka para sa investigasyon. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Si Luyuan ang pumilit sa akin. Kung hindi lang siya nagpumilit na maglagay ng sonar, paano mababangkrote ang pamilya namin? Gusto ko lang makaganti. Anong karapatan niyong hulihin ako? Sir, opisyal, wala po akong kinalaman dito. Wala po akong alam. Palagi ko naman siyang tinuturuang maging mabuting mamamayan pero sadyang hindi siya nakikinig. Iyong hydraulic pliers, palihim niyang binili iyon. Maging ang mga isdang wala na ay hinatid niya sa pamamagitan ng bangka sa kalagitnaan ng gabi. Tulog na tulog ako noon. Talagang wala akong alam. Siya ang hulihin niyo. Huwag ako. Walang hiya kang matanda ka. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin iyon at ngayon ay huhugas kamay ka na lang bigla? Gusto mong iligtas ang sarili mo? Mangarap ka. Kung mapaparusahan ako, dapat kasama ka rin. Nababaliw ka na ba? Bitiwan mo ako. Ginoong pulis, pakiilayo sa akin ang asong ulol na ito. Bitiwan mo ako. Siya ang may pakana na itapon ng mga isdang wala na. Sabi niya ay babaho raw sa nayon kapag ibinaon. At kung itatapon sa dagat ay walang makakaalam para makatipid sa malaking bayad sa pagkatapon. Kalokohan? Ikaw nga itong napagod sa paghuhukay. Kaya mo naisipang gumamit ng bangka para itapon sa dagat. Wala kang kwentang anak. Pinaparatangan mo pa ang tatay mo? Hemp. Sabi mo pa noon, kapag pinaalis natin si Luyuan, ang pamilya natin ay makukuha ang buong dagat na ito
at maging hari ng buong baryo. Ako, ginagawa ko lang iyon para sa ikabubuti ng lahat. Pero hindi ako ang sumira ng sonar. Ikaw mismo ang kumuha ng gato. Ikaw naman ang lookout ko. Habang nasa bangka ka, ay nakatingin ka lang habang ginugupit ko ito. Sunhay, suspetsado ka sa pagtatago. Iligal na pagtatapon ng mga patay na isda at pagtulong sa pagsira ng pampublikong gamit. Sumama ka sa amin. Parusahan ng hayop na iyan. Dahil sa kanila, nawala ang lahat sa akin, nasira ang 3 kong mga fish cage. Inutang ko lang sa labas ang puhunan doon. Paano na ako mabubuhay ngayon? Bugbugin sila. Pagbayarin sila sa pagkamatay ng ating mga isda. Ngayon, hindi sila makakatakas sa atin. Huminto kayong lahat. Kapag may napinsala sa kanila, ilang bahay ang ibebenta ninyo para pambayad sa pagpapa-ospital? Kapag wala na sila, sino ang handang makulong at pagbayaran ito? Dahil lang sa mga taong basurang ito, itataya ninyo ang inyong kinabukasan? Mabubuhay ba muli ang inyong mga isda? Suli pa yon? Para sa pinsalang ginawa nila? Mag-iimbestiga ang mga pulis? Hahatol ang hukuman? At hindi mababawasan kahit 1 sentimo ang dapat nilang ibayad. Tama si Lu Yuan. Nung una ay nagkamali ako bilang kapitan. Nadala ako sa sulsul ng mag-amang iyan. Muntik na tayong mapahamak. Sanhay, dinamay ninyong mag-ama ang buong nayon sa kapahamakan. Kayo ang mga kriminal ng nayong ito. Ngayon, dapat tayong sumunod sa patakaran. Walang pwedeng gumawa ng gulo. Ibigay sila sa mga pulis. Lu Yuan, alam ni Uncle na mabuti kang bata. Tingnan mo naman, dahil matagal na tayong magkanayon, kausapin mo naman ang mga pulis na bawiin na ang kaso. Binuhat ka pa ni Uncle nung bata ka pa. Hindi naman nasira ang mga makina mo. Maawa ka na po sa amin. Pagbigyan mo na kami. Tay, bakit kayo nagmamakaawa sa kanya? Magbabayad lang naman tayo. Marami akong pera. Pagbigyan kayo? Noong pinagbibintangan nyo ako gamit ang mga patay na isda, naisip nyo ba ang kapakanan ko? Noong pinilit nyo ang buong nayon na tanggalin ang sonar, naisip nyo ba ang kapakanan ng lahat ng tao rito? Noong nagtapon kayo ng mga patay na isda sa dagat, at inakita ang mga pating, naisip nyo ba ang kapakanan ng mga fish cage ng buong nayon? Noong nagtapon kayo ng mga isda sa labas ng dagat, para akitin ang mga pating, inisip nyo ba na baka mawalan ng pangkabuhayan ang buong baryo sa ginawa nyo sa kanilang mga kulungan? Ilayo nyo na siya, baka madumihan pa ang lupa ng ating baryo. Tama. Ang taong iyan ay dapat na mabulok sa kulungan. Lu Yuan, Uncle, sa harap po ng buong baryo ngayon, ay humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Naging pabaya ako bilang inyong kapitan. Halos mapasama ko po kayo. At muntik ko na ring sirain ang pangkabuhayan nating lahat. Lu Yuan, pasensya na po kayo. Nasilaan lang po kami ng dahil sa pera noon, kaya sumama kami sa gulo ni Sun Chang. Kung hindi dahil sa iyo, ang bahagi nating ito ng dagat ay baka wala nang natirang buhay. Naglagay ako ng sonar? Hindi para patunayan sa inyo kung gaano ako katama, kundi para protektahan ang dagat na ito. Kung talagang naintindihan na ng lahat ang dahilan na ito, pirmahan nyo na itong bagong kasunduan sa kaligtasan ng aquaculture sa baybayin. Una, ang anumang mahalagang kagamitan para sa kaligtasan nang walang pagsusuri ng eksperto ay hindi dapat kalikutin o tanggalin ni numan. Pangalawa, kapag may nakitang kakaiba sa tubig o mga isdang wala na, dapat itong iulat agad para maberipika. Maigting na ipinagbabawal ang pag-aasikaso nito ng mag-isa. Pipirma ako. Ako rin, pipirma. Simula ngayon, kung sino man ang sumuway sa patakaran, tayong buong baryo ang unang haharang sa kaniya. Kuya, nailigtas mo ang dagat na ito. Tingnan mo, sumusunod na sa batas ang lahat sa pangingisda ngayon. Wala na ring nagtatangkang maunang magbaba ng lambat para lang makipag-unahan sa presyo. Mula nang makulong ang mag-amang Sun Chang, tuluyan nang nagbago ang ugali ng mga tao sa nayon. Ang mga batas ay natututunan mula sa mga aral.
At ang mas importante, napanindigan natin ang ating prinsipyo bilang tao. Ang dagat na ito ang bumuhay sa napakaraming henerasyon ng ating pamilya. Ang teknolohiya ay hindi kailanman dapat gamitin bilang instrumento para sirain ang ating yaman, kundi bilang proteksyon para sa kalikasan. Hanggat may respeto tayo sa kalikasan at sumusunod sa mga panuntunan, patuloy tayong pakakainin at bubuhayin ng dagat na ito. Simula ngayong araw, gagawin kong lugar ang dagat na ito kung saan ang lahat ay pwedeng kumita ng malinis at taas noong makakapaghanap buhay ng marangal. Kuya, naniniwala ako na kaya nating gawin iyan. Ang bahaging ito ng dagat ay magiging pinakamagandang modelo para sa ecological farming sa buong probinsya.